Dear Miss May, at hello sa inyo mga kapantasya. Ako nga pala si Elaine. Isang batang dati ay palaboy at namamalimos kung saan abuti ng kapalaran. Maaga kasing nasawi sa isang aksidente ang aking mga magulang at nag-iisa lamang akong anak. Inampun ako ng aking tita Sandra, ngunit labis na pinagmamalupitan kung kaya't lumayas din ako sa kanyang poder. Noon ay nasa 11 taong gulang lamang ako. At sa ngayon, ako ay nasa 17 taong gulang na. At kasalukuyang naninirahan dito sa bayan ng Masbate. Mula sa pagiging palaboy ay nagbago ang aking kapalaran. Simula nang ampunin ako ng pamilya Salazar. Naging tindera nila ako sa kanilang bakery at ako ay tinulungan nilang makapag-aral. Simula noon ay naging matalik kong kaibigan si Wilma, ang spoiled nilang anak. Palibhasa ay nag-iisang anak lamang ito, kung kaya't bawat maibigan ito ay kanilang ibinibigay. "Oh, Elaine, aalis na kami ni tito mo. Talaga bang hindi na kayo sasama ni Wilma na magsimba?" Tanong ni Tita Loida. Hindi na ho tita. Magbabantay na lang ho kami ng tindahan." Sagot ko. "O sige, kayong bahala. Pero huwag kayong lalabas ha. Dito lamang kayo ni Wilma sa tindahan." Mahigpit nitong bilin. "Sige ho." Sagot ko. Nang makaalis na ang sasakyan nila tita, ay bigla namang lumabas ng kanyang kwarto si Wilma. At labis akong nagulat sa ayos nito at tila ba naka-makeup pa. "Oh, Wilma, umalis na sila. Akala ko ba hindi ka sasama?" May pagtataka kong tanong. "Hindi nga, ano bang sasama?" Sambit nito. Bakit ganyan ang ayos mo?" Tanong ko. "Inaabangan ko kasi si Albert dahil ngayon daw siya pupunta dito eh." Sabi niya na may pagka-excited. "Sinong Albert?" Tanong ko. "Ano ka ba? Si Albert Hermoso, yung taga dyan sa kabilang kanto natin." Sagot niya. At muling nagsuklay ng kanyang buhok sa nakasabit naming salamin sa dingding. Yung mayamang si Albert? Naku Wilma, mag-iingat ka ha. Laking Maynila yun. At balita ko palikero daw ang karamihan sa mga taga Maynila. Payo ko sa kaibigan na itinuturing ko na ring kapatid. "Sus, ano ka ba Elaine? Ang bait-bait ng tao Tapos pag-iisipan mo ng ganyan? Hindi mo pa nga siya nakikilala Reklamo nito sa akin. Sabay pasok ulit sa loob ng bahay. Napailing na lamang ako at kinuha ko naman sa malaking oven na naroon ang mga tray ng tinapay upang i-display sa istante. Nang biglang may magsalita sa likuran ko. "Hi, nandiyan ba si Wilma?" Tanong ng lalaki at sa wari ko ay gwapo ang may-ari ng boses na yon. "Ay kabayong mainit!" Gulat ko, sabay pulot ng basahan na nahulog ko sa sahig. "Ay, sorry miss, nagulat ba kita?" Sambit muli ng magandang tinig. Nilingon ko ang lalaki at hindi ko alam kung bakit biglang tumalo ng aking puso at pakiramdam ko ay biglang nag-spark ang aking mga mata ng mga sandaling yon, Miss May. "Ay, ikaw pala yun, Albert. Si Wilma ba? Kakapasok lang sa loob Sandali, tawagin ko lang ha." Sabi ko sa kanya. Agad ko namang tinawag si Wilma, nakilig naman kay Albert ng mga sandaling yon. Matagal silang nagkwentuhan sa tindahan, habang ako naman ay abala sa aking pagtitinda. Ngunit paminsan-minsan ay napapasulyap ako sa gwapong mukha ni Albert. Lumipas ang 1 buwan mula ng pangyayaring yon, ay bigla ko na lamang nabalitaan kay Wilma na sila na pala ng binatang si Albert. At hindi ko alam kung bakit bigla akong nakadama ng pagkalungkot. Pumayag naman ang mga magulang ni Wilma na maging BF ng anak si Albert.
basta't mag-aral lang daw sila ng mabuti. Kaya't malayang nakakadalaw sa amin ang kanyang BF. Minsan ay napag-usapan namin ni Wilma si Albert at ipinagmamalaki niya sa akin ito na hindi ko alam kung iniinggit lang niya ako. Alam mo Elaine, mahal na mahal ako ni Albert. Ang katunayan nga palagi siyang may regalo sa akin at mga chocolates. Pagyayabang niya. Mabuti naman kung ganon. Napansin ko nga na blooming ka at laging masaya. Sambit ko. Aba, at sino naman ang hindi sasaya sa BF na bukod sa gwapo na, mabait pa? Pagbibida niya. Tumayo siya sa harap ng bintana na wari bang nais lang hapi ng sariwang hangin na ibinibigay nito. Kaya't walang sinong mamagkakamali na umagaw sa akin kay Albert. Kahit sinong babae pa yan. Seryoso niyang sabi. At bigla na lang akong napalunok. Kung sa bagay, wala naman sa isip ko na agawin sa kanya si Albert. Dahil alam kong mahal na mahal niya ito. Tuluyang nahulog ang loob ng aking kaibigan sa kanyang nobyong si Albert. At naging masaya na lamang ako para sa kanila. Kahit sa puso ko ay humahanga din ako sa kanyang nobyo. Isang hapon ay inimbitahan ako ng aking kaibigan na si Risa sa kanyang kaarawan. Hapon na nga ako ay makarating. Oh, Elaine, mabuti at nakarating ka. Halika sa loob, ipakikilala kita sa gwapo kong bisita. Aniya, sabay hinawakan ako sa aking braso. Ha? Makikikain lang naman ako dito, kaya ako nagpunta. But anyway, happy birthday friend, and here is my simple gift. Sambit ko, sabay abot ng regalo sa kanya. Hay, ano ka ba? Nag-abala ka pa talaga ha? Okay lang naman kahit wala kang gift sa akin Sabi niya. Napangiti na lamang ako sa kanyang sinabi at dumiretso na kami sa loob ng kanilang bahay. Siya nga pala Elaine, si Albert, cousin ko. Albert, si Elaine, classmate ko. Aniya. Nagulat naman si Riza nang sinabi namin na magkakilala na kami ni Albert. Bahagyang natuwa ako ng oras na yon dahil kahit paano ay makakasama ko si Albert nang wala si Wilma. Medyo malalim na ang gabi noon, Miss May, at ako ay nakainom kasama sila. Nagmagandang loob naman si Albert na ihatid ako dahil feeling ko ay hindi ko na kayang umuwi ng mag-isa. At dahil sa tindi ng aking kalasingan at dahil sa hindi rin naman talaga ako umiinom, ay hindi ko na namalayan ang aking ginagawa at sinasabi. Sa kotse, ay doon ko na ipinagtapat kay Albert ang matagal ko nang kinikimkim na damdamin. Nagpakita ako ng motibo sa kanya. At dahil sa nakainom din siya, kung kaya't kapwa nag-init ang aming mga katawan. Napasigaw ako nang maramdaman ko ang pagkawasak ng aking pagkababae ng mga sandaling yon. At pakiramdam ko ay noon lamang nawala ang aking kalasingan. Nagising ako sa katotohanan na nasa ibabaw ko siya at pawis na pawis sa kanyang ginagawa. Ilang sandali pa ang lumipas at sabay kaming nagbihis ng walang imik. Nang makarating na kami sa bahay, ay hindi na rin ako kumibo at agad na rin siyang nagpaalam. Hindi ko kayang ipagtapat kay Wilma ang nangyari sa amin dahil alam kong masasaktan ko siya, kaya't inilihim ko na lamang ang lahat. Pagkalipas ng 5 araw, simula ng pangyayaring yon, ay muli kong nakita si Albert. Umiwas ako sa kanya, ngunit hinabol niya ako. Elaine, sandali lang. Huwag mo naman akong iwasan. Pakiusap niya. Pero BF ka na ni Wilma at hindi mo alam kung gaano kalaking utang na loob ko sa kanila. Sabi ko sa kanya. Dahilan ba yun para iwasan mo ko? At hindi na ipaglaban ang nararamdaman mo para sa akin? Tanong niya. Patuloy niya akong sinusundan habang mabilis naman ako naglalakad. Kaya sandali akong tumigil upang harapin siya. Nababaliw ka na ba? Hindi ba boyfriend ka na ni Wilma na best friend ko?
Hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa kanila. Kaya kung ano man ang nangyari sa atin, ay kalimutan mo na. Sambit ko. Akma na akong tatalikod nang bigla niya akong hinila at hinalikan sa aking labi. Nagulat ako sa pangyayaring yon. Ngunit nawalan ako ng lakas ng loob na tumutol. At isang revelasyon ang ipinagtapat sa akin ni Albert na labis ko namang ikinagulat. Dahilan ng kanyang panlalamig sa kaibigan kong si Wilma. Oo, Elaine. Tamang yung narinig. Pero hindi na inosente si Wilma nang makuha ko siya. Pagtatapat niya. Pero paano nangyari yon? Wala akong alam na naging boyfriend niya maliban sa'yo. Sabi ko naman sa kanya. Ewan ko. Hindi ko rin alam. Pero ayoko siyang tanungin. Sambit ni Albert. Simula noon ay madalas na nga kaming magkita ni Albert. At tulad ng inaasahan ay madalas na ring may mangyari sa amin. Ngunit ginagawa namin to sa lihim at patagong paraan. At lumipas pa ang ilang mga buwan. Nakita ko na malungkot si Wilma at tahimik na umiiyak sa kwarto. Oh, Wilma, bakit ka umiiyak? May problema ba? Pag-aalala kong tanong. Si Albert kasi. Aniya. Ha? Bakit? Napano si Albert? Tanong ko. Pakiramdam ko kasi iniiwasan niya ako at hindi ko alam kung bakit. Mahina niyang sabi habang patuloy pa rin sa pagpatak ang kanyang mga luha. Baka busy lang. Sabi ko. Mahinang kumabog naman ang aking dibdib ng mga sandaling yon dahil di ko masabi ang totoo. Hindi ko kayang aminin na sa akin busy ang kanyang boyfriend na si Albert. Lumipas pa ang ilang mga araw habang kami ni Albert ay patuloy sa aming pagsisinungaling. Ngunit ang lahat ay may hangganan din, Miss May. Walang lihim na hindi nabubunyag. Sinungaling ka? Sinungaling ka, Elaine? Kunwari ka pang naaawa sa akin, ikaw palang umaahas sa akin. Sigaw niya habang galit na galit sa akin. I'm sorry, Wilma. Patawarin mo ko. Pero hayaan mo sana ako magpaliwanag sa'yo. Pagsusumamo ko sa kanya. At ano pang dapat mong ipaliwanag, ha? Na nag-enjoy ka sa boyfriend ko? Ganun ba, ha, Elaine? Sumbat na tanong niya sa akin. Napayuko ako sa kanyang harapan habang umiiyak, Miss May. Sadyang masakit ang katotohanan. Nagpaalam ako sa pamilya ni Wilma sa sobrang hiya at nakituloy sa isang kaibigan na si Joy. Noon ay wala din akong tigil sa pag-iyak sapagkat hindi ko akalain na sa ganitong paraan magwawakas ang aming pagkakaibigan. Hindi na ako muli nakipag-usap pa kay Albert at tuluyan ko na siyang iniwasan. Minsan pa ako nagbalik sa bahay nila Wilma upang humingi ng tawad. Ngunit ako'y labis niyang kinamuhian at naramdaman kong ganun rin ang kanyang mga magulang. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang ang nalalapit na kasal ng dalawa dahil nagdadalang tao na pala to. Gusto ko sanang maging masaya para sa kanilang dalawa. Ngunit halos 3 linggo na rin akong hindi dinadatna ng aking buwanang dalaw. Kung kaya't labis akong kinakabahan dahil ngayon lang to nangyari sa akin. Isang umaga, bigla ko na lamang naramdaman na tamad ako at ayokong bumangon. Ngunit napilitan akong bumangon nang bigla na lamang akong nasuka at sumakit ang aking sikmura. Natakot ako kung kaya't bumili agad ako ng pregnancy test upang makatiyak. At sobrang sakit para sa akin nang makumpirma ko na buntis nga ako, Miss May. Halos gumuho ang mundo ko ng mga sandaling yon. Diyos ko, anong gagawin ko? Anong gagawin ko ngayon? Malakas akong napaluha. Alam ko sa sarili ko na mag-isa ako sa sitwasyong ito, Miss May. Dahil ayoko rin sanang guluhin pa si Wilma at Albert. Napilitan akong ilihim na lamang ang totoo hanggang sa mga anak ako. Lumipat ako ng lugar
At sa ngayon ay nagtatrabaho bilang sales lady sa isang mall. Lalaki ang aming naging anak at hindi ko maikakaila na anak nga siya ni Albert dahil sa kamukha niya ito. Minsan isang kaibigan na nagpayo sa akin at labis akong napaisip sa kanyang sinabi. Elaine, bakit hindi mo sabihin kay Albert ang totoong nagkaanak kayo? Hindi lang naman to para sa'yo, kundi para sa anak mo rin. Hindi lang sa suporta niya, kundi sa moral support na rin niya. Gusto mo bang lumaking walang kinikilalang amang anak mo? Aniya. Simula noon ay palagi ko na itong iniisip. Lalo na kapag nakikita ko ang aking anak Miss May. Dapat ko pa kayang ipagtapat kay Albert ang katotohanan na nagbunga ang minsan naming kapusukan? O mananatili na lamang na nakabaon ang sekreto at ang katotohanan na naging bahagi nga ako ng love triangle at nagkaroon ito ng bunga dahil sa pareho naming kapusukan? Lubos na gumagalang at nagmamahal, Elaine, ng Masbate. Maraming salamat sa iyo, Elaine, sa tapang mong ibahagi ang kwento mo sa amin. Alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo. Ang mahal mo ay minahal din ang kaibigan mo. At ngayon ay may anak ka pang kailangan palakihin na mag-isa. Mabigat yan, pero gusto kong ipaalala sa iyo na hindi pa huli ang lahat para tumayo at itama ang mga pagkakamali. Para sa akin, Elaine, mas mabuting sabihin mo kay Albert ang totoo. Hindi dahil gusto mong guluhin ang buhay nila, kundi para sa anak mo. May karapatan siyang makilala ang kanyang ama at may tungkulin si Albert na malaman ang katotohanan. Pero gawin mo to sa tamang paraan. Mahinahon at hindi para siraan ng kahit sino. Maging matatag ka para sa anak mo. Dahil sa huli, ikaw lang ang sandigan niya. Ngayon mga kapantasya, kayo naman. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Elaine, sasabihin niyo rin ba kay Albert ang totoo? O itatago niyo na lang ang lahat para hindi na masira ang tahimik na buhay nila? I-comment nyo lang sa baba ang inyong mga saloobin at tulungan nating bigyan ng liwanag sa Elaine sa desisyon na dapat niyang gawin. Muli, ako si Miss May at hanggang sa susunod pa nating kwentuhan. Ingat lagi mga kapantasya!